Kailan niyo po ba nalaman na itong si Ma'am Mary Grace Salingsing, inyong pinsan, ay namatay na? Bali, yung kapatid ko lang po, tinanong ko kasi nakita ko po yung post kinabukasan na po. So ito ma'am, si Ma'am Mary Grace Salingsing ba ma'am, meron po ba siyang husband or ka-live-in partner? Meron po. Kayo po sir nakakita sir nga nagbigti na siya. Po, sir, po. Bakit siya sir nga bigla nang decide sir magbigti? May mga sinabi po ba siya sir, mga pinagdaanan niya sa buhay, problema? Parang pang-apat na beses na yan nata yung suicide si Grace. May na-mention po kayo sir nga may problema daw yan sir sa parang boyfriend niya? Opo po, sir. Ng lalaki po yun. 2 beses po ng lalaki yan. Yun po ba sir yung cause kung bakit siya nag-commit ng suicide, na heartbroken siya or something? Opo, sir. Kasi nung binawi po yung lalaki ng asawa, doon na po siya naggaganon sa mga kakilala niya na mga pagdating po ng 30, okay na po, masaya na daw siya. Tapos mga ganon. Ang balak po sir ng family kasi sir nga magpa-autopsy na sir. Ako po ay nagpadala po ng request for autopsy po sa address po sa forensic ng Samar po. Mag-coordinate lang po yung team namin sa inyo ma'am para po ma-schedule. And then yung autopsy ma'am, once nga matapos naman yung pag-autopsy, ang i-update din kayo ma'am ng Saria Quezon PNP ma'am kung ano po yung findings talaga. Whether may foul play ba o kung talagang suicide lang. Pepe, gaano po ba kahalaga yung autopsy para po dito sa insidente? Sobra siyang napakakailangan kasi yung family ng biktima, unang-una pa lang doubtful na, kailangan talaga nating mapa-autopsy yung deceased. Bakit po kayo nagdududa sa pagkamatay po ni Mary Grace? Kasi po, unang-una po, ma'am, dapat nung nangyari mismo na yun, humingi man lang siya ng tulong kahit sa barangay or sa pulis. Kung talagang wala siyang nakasalanan. Dapat siya mismo, kasi siya mismo yung kalibin ng pinsan ko. Dapat siya mismo unang-unang tutulong. Hindi po ginawa yun. Kahit po nagpunta siya ng police station, sobrang late na po yung October 12 na pinunta niya. Kailan niyo po huli nga nakausap ang inyo pong anak? Sa ng October. Ibig sabihin po, nung araw po na bago mamatay ang inyong anak. Kausap ko pa rin yung anak ko. Sabi ng anak ko, uwi daw siya sa linggo. Ay sabi ko naman, o di okay, kaya makakasama mo na yung mga anak mo. Kawawa naman mga anak mo. Pambili ng ulam, wala. Nay, anong oras po ninyo huling nakausap po si Mary Grace? Mag-alas 6, ma'am. Yung report po, anong oras po siya nagbigti? Mag-alas 9. Masaya ho ba siya nung kausap po ninyo? Opo, tumatawa pa nga siya. Ang kwento po ng kapatid ni Mary Grace, tuwing nalalasing daw po yung lalaki, naglalabas daw po ng barel. Tapos, pinapalayas daw sila kahit hating gabi kasama yung anak nila na babae. 2 buwan po tumira sa kanila yung kapatid ng victim. Lagi daw yung ganun. Tuwing nalalasing, Ma'am, ano po yung trabaho ng asawa ni Mary Grace? parehas po silang nasa kantin po. Sakali po, Heaven, no, lumabas po yung result ng autopsy at may foul play po. Ang filing po ba nito ay sa Sariaya, Quezon po? Doon po yung nangyari yung incident. So basically, Sariaya Police Station mismo yung mag-cater ng case na yan. Mabigyang hustisya po kung mayroon po talagang foul play. At yun po na ma-autopsy na po yung deceased. Maraming salamat po. Ano po na yung mga naaalala mong mamimiss mo kay Mary Grace?
Sorry, ma'am. Palagi naman siya namimiss ko. Kasi isa lang babae ko to. Hindi ko kaya mawala sa akin. Sabi daw ni Troy, kalibin niya, 4 na daw nagtangka si Mary Grace pag bigti. Sabi ko naman, walang sinabi si Mary Grace sa akin. Wala kwininto siya sa akin na ganito nga. Bibigti siya, wala. May ideya po ba kayo pagkatapos po ng inyong tawag kung anong ginagawa ni Mary Grace? Nakita ko yung asawa niya. Umiinom Opo, sa video call. opo. Dalawa lang sila. Ang sabi ng tiyahin niya, ng lalaki, sinabihan daw niya si Mary Grace. Mary Grace, pag hindi mo yan maiwanan si Troy, wala kang mapapala dyan. Kasi madami daw bisyo. Nagiinom. Pag nalasing, nagwawala. Bakit kayo ngayon, ma'am, nagdududa sa nangyari kay Mary Grace? Nagdududa ako ma'am, kasi hindi magbibigti si yung aking anak ko. Ganun. Nung nilibing po si Mary Grace, nandito rin po ang kanyang asawa. Wala. So, hindi na po siya sumama po nung inilibing. Hindi. Anong dahilan na bakit lumapit na po kayo kay Idol Rafi? Tulungan man lang. Matopsi yung anak ko. Tsaka talagang kinamatay sa kanya. Anong dahilan, ma'am, bakit tumutulong kayo kay Nanay Marisa? Kasi po pinsan po siya. Tapos isa din po akong single mom. Kaya kailangan kahit sa ganung paraan po ma'am, makatulong din po ako. Kasi through financially, wala po talaga akong natulong since day one. Kaya kahit sa ganitong paraan ma'am, makatulong man lang po ako sa kanila. Pag nilabas na ang resulta ng autopsy, malalaman natin kung talagang may foul play o wala. Basta ang lang natin dito, lumabas talaga yung katotohanan. Kasi kung talagang nagbigti si Mary Grace, wala naman tayong magagawa kasi nangyari na. At least kahit papano, may nagawa pa rin tayo para sa kanya. Ronel, nakapunta ka na ba sa bahay ng ate mo sa Sariaya, Quezon? Opo, Ilang buwan kang tumira doon? 2 months. Pwede mo bang maikwento sa akin yung buhay ng ate mo kasama yung kanyang live-in partner at mga anak? Palagi po silang nag-aaway. Pero hindi ko po alam yung dahilan kung ba't sila nag-aaway. Mula nung tumatagal na ako mga 1 buwan at kalahati, doon ko na nalalaman na ganun pala yung pagtrato ng asawa ni ate sa kanya. Dadating yung asawa niya, mga 12 siguro o 1. Dadating lasing. Kukunin niya yung baril. Yung baril, lagi niyang ginaganon talaga niya. Sabi niya sa akin, kahit natutulog ako, niya ako, sabi niya. Gisingin niya ako, sabi niya, huwag kang maingay na may baril dito Sabi niya sa akin, ganun. Sabi, sige po, sige. Kaya di ako nagsalita dun. Kaya, nung time na di ko na talaga kaya na away ng away sila, sabi ko sa ate ko, nagdesisyon. Ako yung nagdesisyon na, te, uuwi ako, bigyan mo akong pera, isasama ko yung anak niyo. Kasi kawawa naman sa harapan niyo pa nag-aaway. Kaya, binigyan niya ako ng pera. Umuwi ako, magsasama ko yung pamangkin ko, kahit hindi ko alam pa uwi dito. Umuwi talaga ako. Ano daw ang ginamit na tali niya sa pagbigti? Istro daw. Yung hindi lang po kami nakapaniwala na nagbigti kasi ganito, nakatali. Yung istro ganyan lang kahaba. Siyempre, itatali mo pa sa leeg mo. Paano ka makapagbigti niyan? Yan yung pinagtataka namin. Kakamatay pa lang yun. Mga 1 oras pala ata. Tapos sasabihan kami na ipapakrimit na daw. Sinabihan ko yung mama ko na, sabihan mo yung pamilya ng babae, pag ginalaw nila yung ate ko, iwan na lang sa kanila. Di sila mapaghintay ng desisyon natin. Yun sabi ko sa mama ko. Pamilya kami, dapat kami yung magdesisyon kung anong gagawin. Anong mamimiss mo kay ate? Kasi yung ate ko kasi, nagbibigay sa akin ng pera. Mula ng pag-aaral ko, pag-graduate ako ng grade 12 ng high school, siya yung nagbibigay sa akin. Siya nagpaaral sa'yo. Opo. Tapos, yung sabi niya sa akin nung bago siya namatay, nung September na, mag-aaral pa daw ako, sabi niya. Pero ngayon, wala na. Ano message mo kay ate? Te, kahit saan ka naman ngayon, kahit ganun yung nangyari sa'yo, te, mahal na mahal pa rin kami, mahal na mahalin pa rin kayo na. Kung ano man po yung resulta,
po may foul play man o wala. Kung wala naman po, tatanggapin namin. Kung meron naman po, sana po, tulungan niyo po kami na tuloy pa rin yung kaso na yan. Ryan, gaano kakatagal tumira sa yung ate sa bahay nila? Mga 5 months, Anong napapansin mo sa kanilang dalawa sa loob ng bahay? lagi po silang nag-away. Sa pira ata. Meron bang ibang lalaki si ate mo? Nung po ako, wala. May pagkakataon ba nabanggit kasi nung kanyang kinakasama na ilang beses nag-attempt na mag-suicide itong si ate mo? Wala po. Meron din ba siyang ginagamit na panakot sa iyong ate? Pag lasing po siya, kinukuha po niya yung baril sa taas. Tsaka, niayos po niya, nandiyan pa ako. Naging maganda ba ang buhay ng ate mo kasama yung kinakasama niya? Hindi po. Anak niya, kamusta? Takot po yun sa kanya. Kasi nag-away po siya sisigawan. Sa tingin mo ba magagawa ng iyong ate na magbigti? Hindi naman po. Matangkad po yun sa akin. Tsaka yung bahay nila, mga ano lang nito. Maliit lang. Opo. Ano ang gusto mong sabihin kay Idol Rafi? Sana po tulungan niya po kami para makita na po yung station ng atin. May mga nababanggit po kayo na maraming beses na ho siya nagtangka. Ano ho ba ang nangyayari? Anong problema? Opo, ma'am. Yun nga sa lalaki na yun na parang manipula siya ng utak ng lalaki na yun na sa akin sinisisi na ganun, ganyan. Sabi ko, pag hindi mo yan tanggalin yung kontak mo yan sa lalaki na yan, ikaw ang mapano dyan, baka hindi mo kaya magkaroon ng ganung problema kasi ikaw yung mano kayo pag ganun. Nabanggit mo, sir, na meron siyang karelasyon. Paano niyo po na-discover? Nahuli ko sa cellphone. Sa cellphone. Anong taon po ito nangyari, sir? Ito lang. Itong taon? Nung una, doon sa Quezon City, nagkaroon din siya doon. Naghiwalay sila kasi pinauwi na siya ng tiyahin ko doon kasi nakikita na gano'n ang ginagawa ni Grace. Yun na hindi sinabi sa akin ng tiyahin ko na gano'n. Pero nung nahuli ko na, nag-akailabiwan sila sa text. Sabi ko, kaya pala pinauwi ka dahil meron ka na palang ano. Gaano, sir, katagal na yung relasyon niya? Tinigil po ba niya nung na-discover po? Buwan lang din, ma'am. Doon sa Quezon City. Tapos dito rin sa Sariaya rin, nagkaroon din siya ng ng lalaki. Buwan lang din. Gawa nga yung lalaki binawi ng asawa. Pinuntahan sa Sariaya, galing Bohol. Sa tingin mo, sir, bakit harap-harapan niyang ginagawa ito sa'yo? Ano ang pagkukulang mo sa kanya? Sa pera, walang problema. Sa pagkain, hindi ko naman ginugutom kasi totally, ma'am, lahat po ng pera ko sa kanya po na Basta pag may tinago kong pera, kinukuha pa niya yan. Pero okay lang, sabi ko. Ipapadala mo na sa magulang. Kasi yung magulang nun, huling sinabi sa akin ni Grace, lahat na lang inaasa sa akin ni Mama. Pati pambayad sa kuryente, sa akin inaasa. Sabi mo kay Mama, pag bagsahod na lang tayo, bigyan mo. Tapos kung wala, bangin ka muna ng pasensya, sabi mo wala pa tayong sahod kasi Huwebes pa lang. Sabi ko sa kanya, bangin ka na muna ng pasensya doon kay Mama, wala ka magbigay. Kasi Mama kasi nun, Bakit po nakapunta ng Samar yung bata? inuwi po ng kapatid niya. Baka daw kunin. Siyempre, kukunin ko talaga yung anak ko, ma'am. Ngayon, pinagdadamot nila, tapos sabi nila, pinababayaan. Yung tawa ko ng tawa, ma'am. Video call yung mga kapatid. Hindi ako nire-replyan. Yun lang napapalakas sa akin, ang loob yung anak ko. Gusto ko lang yung anak ko. Dinadadas ko sa anak nila, lalaki. Pa yung ginam sila sa akin. At suporta, hindi nga ako nagbibigay ng pera sa magulang ko. Kasi sabi ko kay Grace, kung obligasyon mo sa pamilya mo, dahil tayo na may anak na tayo, magiging obligasyon ko na. Yung dahilan bakit pinagdududahan po kayo ng pamilya? Hindi daw ako pumunta doon. Sabi ko, yung mga tanga pala kayo, babuntahan yung buhay ko. Sabi nga doon sa driver hindi sumama, takot patayin. Sabi nga sa akin nung driver na yung nag-drive, sabi, Kuya, buti hindi ka sumama. Ang dami nag-aabang sa'yo doon. Handa naman kayo, sir, na kumaga willing kayo makipag-cooperate kung i-autopsy po ng family si Grace. Kung yun ang hinihingi na tulong nila sa inyo, ma'am, kay Sir Rafi, autopsy. Kung basta ako, malinis ako. Dahil hindi ko talaga yun sinaktan. Tagpuan po na nagbigti si Grace. Anong masasabi niyo po dito, ma'am? Masakit sa amin kasi nakasama namin yan eh. Kilala namin sila. Naawa ko dito sa pamangking ko at sa anak niya. Hindi ko po kasi lubos maisip na bakit humantong sa ganong sitwasyon.
Pagdating sa bahay, sinabi sa akin ng asawa ko, yung asawa ni Tendoy nagpakamatay. Ganun po, masakit yung mga pangyayari na hindi nasa. Sir Rapitol po, maraming salamat kung matutulungan niyo po yung problema kay Grace. At nang matahimik na rin po yung pamangking ko. Maraming salamat po sa mga natutulungan. Palagi naman siya namimiss ko. Kasi isa lang babae ko to. Hindi ko kaya mawala sa akin. Bali po, Hepe, no, lumabas po yung result ng autopsy at may foul play po. Ang filing po ba nito ay sa Sariaya, Quezon? Doon po yung nangyari yung incident. So basically, Sariaya Police Station mismo yung mag-cater ng case na yan.